Hello mga kaninang! Oras na naman para tayo ay magluto. Sobrang konti lang ng mga ingredients na kakailanganin natin dito at mabilis lang itong gawin. Kaya ano pang hinihintay nyo? Samahan nyo na ako sa aking kusina at magluto na tayo. Oops, teka muna! Kung hindi ka pa nakasubscribe sa Milang's Kitchen, i-click mo na yung subscribe button and notification bell para ma-notify ka sa mga susunod pa nating pagluluto. Welcome to Minang's Kitchen! Yung karne na ginamit ko dito ay pork loin. Gusto ko kasi na merong konting taba para mas malasa yung gagawin nating luto. Aminin, masarap ang taba ng baboy. Sinful! Well anyway, kung ayaw nyo naman ng meron taba, pwede kayong gumamit dito ng pork tenderloin. Ihiwain lang natin yan ng pa-cubes. Siguro mga 3/4 hanggang 1 inch yung laki ay pwede na. Yun na yung magiging serving portions nyo. Katulad niyan, hindi siya ganun kalaki para mas madali lang din siyang maluto. Pagkatapos, ilipat natin yan sa isang bowl. Imamarinate muna natin itong ating karne. Titimplahan natin ng Worcestershire sauce. Ay naku mga kaminang, nakakabulol talaga bigkasin to. Ayan, balik na tayo dun sa nilagay natin. Naglagay ako ng liquid seasoning, tapos ng oyster sauce. Maglagay din tayo ng konting asin at durog na paminta. Ako, personal preference ko, mas type ko yung maraming paminta kaya magdadagdag pa ako. Kung ayaw nyo ng mapaminta, bawasan nyo na lang. Pagkatapos, hahaluin lang natin yan na maigi hanggang sa manuot yung mga pampalasang inilagay natin. Basta siguraduhin nyo na halong-halo para syempre in every bite may lasa yung ating karne. Pagkatapos, ipababad natin yung mga kaminang for 15 to 30 minutes. At habang nag-aantay tayo, ihiwain na natin yung ating bawang. Gawin lang natin siya na parang chips. Katulad nung nakikita nyo dyan sa video, manipis lang. Siguro mga 1/8 inch yan. So after nyan, pipirituhin natin itong ating bawang. Itong pan na gagamitin natin sa pagpirito ng bawang, siya rin yung gagamitin natin mamaya sa pagluluto. Pero gagamit muna tayo dito ng mahinang apoy. Lagyan nyo yung pan ng cooking oil. Pagkatapos, ilagay nyo na yung ating bawang. Napansin nyo, inilagay ko agad ito kahit hindi pa masyado mainit yung ating pan. Kasi ayoko masunog at saka mabigla yung bawang kapag inilagay natin ito. Kailangan light or golden brown lang yung ating bawang. Kung nandito kayo sa aking kusina, napakabango nitong ating bawang. Kapag okay na yan, tanggalin nyo na yan sa pan at itabi. Ito rin yung gagamitin natin sa pagsisir natin dun sa ating marinated pork. Tapos lakasan nyo yung ating kalan sa medium-high flame. Yung mantika na natira dun sa ating pan ay sakto na yan para sa ating pagsisir, kaya hindi na ako maglalagay. Once na mainit na yung pan mga kaninang, dun nyo palang ilalagay yung ating marinated pork. Kaya be sure na mainit na yung pan bago nyo to ilagay. And huwag nyo din tong i-overcrowd para hindi bumaba yung temperature ng ating pan. Basta iluto nyo na lang yan in batches. So kapag nailagay nyo na yan, huwag nyo na yan gagalawin. Kung nagkapatong-patong, iayos nyo lang. Let it sit for 1 to 2 minutes. Pagkatapos ay pwede nyo na yan haluin. Tapos yung kabilang side naman yung i-sear ninyo. Kapag halos lahat yan ay nag-brown na, ay pwede na natin yan tanggalin para mailuto na natin yung another batch. Ilagay nyo lang yan sa isang bowl at pagkatapos itabi na muna natin. At para nandun sa huling batch ng mga marinated pork, same process lang din yung gagawin natin. Maliban dun sa isang process na tatanggalin yung pork. Dahil kapag naluto na yan, ibabalik natin yung naunang naluto natin dito sa pan dahil pagsasama-samahin na natin yan. Pagkatapos, maglalagay tayo ng kaunting tubig para ma-deglaze natin yung ating pan. Yung flavorings na dumikit dun sa ating pan, is-isin nyo yan kasi magdadagdag yan ng masarap na lasa sa niluluto natin. O nga pala, ibaba natin ng kaunti yung apoy. After nyan, takpan natin ito at lutuin natin to let's say 2 to 3 minutes o kaya hanggang sa mag-evaporate na yung liquid at magmantika na yung ating baboy. O ayan, nakikita nyo?
Wala na yung liquid at nagmamantika na itong ating niluluto. Ito ay almost done na. Kaya pwede nyo nang tikman yung ating nilutong baboy. Kaya kung nakukulangan kayo dun sa mga pampalasang inilagay natin, nasa inyo na yan kung magdadagdag kayo o hindi. Ako naglagay ako ng konting Worcestershire sauce, liquid seasoning at dagdag pa ng paminta. Dito ay maglalagay na rin tayo ng butter. Haluin nyo lang yan na maigi para yung mga pampalasang inilagay natin ay magpantay-pantay at para yung butter ay makoat niya yung ating mga karne. And for the finale, isasama na natin yung ating ginawang garlic chips kanina. Haluin lang natin yan ng kaunti. At ready to serve na itong ating niluto. Oh, natakam na ba kayo? And here's my version of pork salpicao. At kung nagustuhan mo itong ating niluto, please like and share. And don't forget to follow. Okay, kain na!